Yun. What's up guys? Kumusta ang lahat dyan? Eto, gabi na dito sa Canada, no? Magandang umaga pala dyan sa Pilipinas. At eto nga, walang masyadong ganap dahil wala tayong pasok. At wala tayong masyadong activity ngayon, kundi magbike lang. So, eto nga, pabili tayo ng action camera. Ayan. So, i-unbox natin siya ngayon. Pero hindi siya literal na box. Titignan natin kung anong mga included sa camera. Tapos, maybe next day or some other day, pag nakapag-bike ulit tayo, kasama ng mga tropa, gagamitin natin itong camera kung anong niya, kaya niyang i-record kung malinaw ba siya o ano, kasi nakalagay 4K resolution pero I'm not sure. Tingin ko 30 fps lang to pag 4K. Pero most probably baka gamitin ko siya 1080p lang or 720p lang basta makuha lang natin yung 60 fps, no? At shoutouts ka pala dyan sa mga tropa nating vapers dyan sa Pilipinas, especially sa MTL Vapers, MTL Vaping Group, MTL tayo. Tapos sa mga kumpare ko dyan na mag-anakan, saka sa pamilya ko, shoutout sa asawa ko, saka dalawa kong anak. So ito nga, bubuksan natin tong unboxing pero di naman siya box. By the way guys, ito pala, bumili ako nito. Hindi ko pa siya nagawa ng hindi ko siya nagawa ng unboxing, no. Pero baka sa susunod na video gagawan ko siya ng review itong POC helmet natin. Nabili ko siya online sa website mismo ng POC. Sa mga pagtatanong, itong helmet na ito ay nagkakahalaga po siya ng 280 Canadian dollars. Hindi pa po kasama ang tax doon. 280 Canadian dollars. So, paki-compute lang kung gusto nyo i-compute sa Philippine money kung magkano. So, balik tayo dito sa camera. Nandito lang ako sa kwarto ko kasi wala akong mapwestuhan para mag-record ng video. So, ayun. Sa likod ko, kama ko. Yan. Pasensya na kayo, magulo. So, literal na walang pwestuhan. Nakaupo ako sa sahig ngayon. Yan, punitin ko na siya kasi hindi siya nasa baba ang building. Pasakin natin itong box. Malaman na kung anong meron dito sa 4K camera na to. So, yun. Pasakin ka ngayon. Ko malaban na. Ayaw magpawasak ka. Sa akin ka kasi yan. Nakadali. Batang bata. Hey guys, wasak-wasak daw. Yan. Yun. Kita ko'y nasa langit na. Sila ka rin. So, unahin natin. Hindi ko maipakita sa inyo yung pag-unboxing ko kasi mahirap siyang buksan kasi hindi siya literal na box. Unahin natin yung ito. Meron siyang kasamang micro flash 32 gigs SD card. Wala siyang detalye guys, wala siyang brand, kung ano man, kung anong speed niya, no? Hopefully hindi siya sobrang bagal pagka inano mo sa computer or sa cellphone, transfer ka ng file, baka sobrang bagal, pero we'll see kung performance niya. Kasi
Itong camera to, budget cam lang naman to eh. Kasi wala tayong pambili ng GoPro, mahal. So ito yung camera guys. Mamaya tanggalin natin yung case niya, waterproof case. Meron siyang di ko alam, mamaya titignan natin sa likod yung specifications niya, pero I believe itong screen niya is 2.0 screen. So lagyan mo natin dyan. Meron siyang kasamang tripod. Di ko alam kung anong tawag na dito. Octopus ba tawag ito? Octopus tripod. Yung nabibensya kung anong desired direction na gusto mo. Yan, desired position. Nabibensya. And then, ano siya, parang naka-screw type. Ganun pala siya. Naka-screw type siya. Kasi yung camera guys, kung mapapansin nyo, mayroon siyang roscas. Pwede siyang i-screw. Attachment. Tapos sa tripod. And then, mayroon siyang, ano ba tawag ito? Selfie stick ba to? Yan, may selfie stick siya. Ganoon din siya. May roscas. Itutornilyo mo rin siya. And then, of course, ito, manual. Kasama yung manual niya. Yan, set aside mo natin yung mga yan. Ito, mayroon siyang, ayan. Hindi ko alam kung ano to eh, kung sa helmet ba to or para saan to. Mamaya titignan natin. Yun ang laman niya. Meron siyang mga strap. Di ko sure ano tawag dito. Velcro strap ba tawag dito? Pagka halimbawa yung helmet mo hindi compatible sa mga action camera, wala siyang paglagyan, di mo siya ma-mount, gagamitan mo ng velcro strap para ma-mount mo siya. Kasi depende sa design ng helmet, wala siyang natawag ito. Itong mga ganito, mga butas niya, sa airflow niya. Itong sa akin, di ko alam kung ano eh. Kasi di naman pwedeng dito siguro siya ilagay, parang sobrang taas. Or much better siya, iangat ko itong visor niya. Yan. Baka dito ko ilalagay under the visor. Kung sa pag-isipan ko muna, paano ko siya i-install. Pero, tignan natin. Meron siyang kasamang USB. Oh my God. Well, ganito talaga. What do you expect? Sa mumurahin lang. Old technology pa rin siya. Micro USB. Hindi pa siya naka Type C, no? Yan, yung strap, velcro strap. Saka USB. Yung mga laman niya. Ito. For sure, naglag. Ito ata, itong mount na to, well, tingin ko ito yung mas angkop ata na pwedeng gamitin sa helmet. Hindi ko sigurado ha. Kasi may nakita na ako dito eh. May nakita ko nagbablog or may nakita ko sa Facebook, nagpost siya ng helmet pero ibang brand yung helmet na. Nalimutan ko na Fox ata, Speed Frame Pro. Parang ginawa niya ata itong kasi ito mountable siya through sticker mount. Parang ididikit mo siya. Ganyan. Or somewhere saan mo siya gustong pwede idikit, baka ito. Titignan natin kasi ang bala ko talaga siya ilalagay ko sa helmet itong action cam nga. Kasi sayang eh, may mga moment tayo na nagbabike tayo ba yung ini-enjoy natin yung buhay natin dito kasi malayo tayo sa pamilya, kailangan enjoy lang tayo. Kaso hindi natin makunan ng yung mga moment na yun, hindi natin makunan ng mga remembrance ba. So ito nga, dalawa siya. Yung isa walang roscas, itong isa may diroscas, pero siya, naka rin siya, sticker mount. Pwede siguro sa kotse. Pwede mong ilagay sa harap sa loob sa may windshield, ilagay mo siyang ganun. Anong function ito? Ito, I'm not sure kung ano to. May rubber siya na para sa itong rubber na to.
Yan guys, marami siyang mount na kasama. Problema sa kanya, wala siyang available na ano. Wala siyang nakalagay na ano. Wala siyang kasama, bibili mo ata ng separate purchase. Wala yung underwater cam, ano niya. Di ko makita eh. Ito lang ang meron eh, sayang. Ayun. Ito yung parang back case niya. Kakabit mo yung back case niya. May dito yung deroskas niya. Pagka kinunik mo siya sa tripod or sa ano niya, selfie stick niya, ito yung back cam niya. Back ano. Tapos mayroon pa siyang isang mount. Yan. I believe magkasama to eh. Ayan. Pero ayan. Correct me if I'm wrong, pero sa palagay ko ganyan, ikakabit mo siya dyan. Pares to eh. Yan. Tingin ko lang. Pares to for bicycle mount, pang handlebar to. Yan, lalagay mo siya. Obvious naman eh, sa mga nagbabike, makita nyo yung hulma ng ano, handlebar. Yun, imamount mo siya dyan. Balik na data. Dito pala siya sa kabilang side. Yan, dito mo siya ilagay. Ayan, parang ganyan ang magiging itsura niya. Tapos, yung itong camera, nakaganyan siya, oh. Mamount mo siya sa gitna. Ayan ang magiging ano niya. Tapos, meron siyang mga lock. Yan. Itong sa ibang mount, saan ba yun? Tulad nito, itong isang mount, tatanggalin mo lang yung ano niya, yung ito. Pinaka, ano niya, tawag ito, parang screw. Yan. Tapos yan, i-attach mo lang siya dyan. Halimbawa, isusuka lang natin. Yun. Halimbawa, na-attach na siya. So, ito yung kakabit mo sa manibela. Siyempre, yung manibela nakaganyan. Paano siya? Iba siya nakaharap. Tapos, yung mga ibang mount pa siya. Ito, may isang mount. Di ko alam kung ano to. Para saan to. Marami siyang, marami siyang accessories. Ito, kukunik mo siya, oh. Meron siyang ruskas eh. Baka sa helmet. Itong malita to. Wala naman siya paglagyan eh. May yan. Wala datang laman. Wala na. Yun lang pala laman. Wala yung underwater ano niya, yung stick. Hindi ko alam para sa ibang version nata mayroong underwater stick eh. Ito parang wala eh. Ibang version nata nito may underwater stick pero walang tripod. Hindi ko alam kung ano. Ito, basahin natin. Multiple ways to use. Yan. Wear it, mount it, stick it. Yan siya. For video blog, water play, and sports activities. Accessories includes a camera, micro flash card, and adapter. Yan, USB cable, waterproof case, selfie stick, tripod,
pole mount or frame mount. Ito pala. Gimamount mo siya sa frame. Ito pala siya. Mag-partner pala to guys. Itong mount sa bike, mag-partner siya. Ito. Nakalagay dito sa ano. Yan. Ito yung isusuot mo sa, pati yung maliit na pinakita ko, itong maliit. Yung maliit pala, kakabit mo dyan. Tapos ito, ano mo siya, i-attach mo dyan. Tapos yung camera mismo, tanggalin mo siya sa waterproof case niya. Dito mo siya ilalagay. Kasi, naisip ko, yan. Kasi, ano, pag kinabit siya pala guys, ayan, kinabit yung camera, dito sa bike, ano tawag dito? Bike mount, pwedeng saan mo siya i-mount. Pero, talagang kalimitan dito, minamount nila sa ano, handlebar. Pag kinabit mo siyang ganyan guys, ganyan. Siyempre, yung manibela ng bike mo, pag ganun, it doesn't make sense kasi yung camera mo doon nakaharap. Diba? Ganyan ang kabit eh. Kasi ito yung butas. So, ang handle ng bike mo, pag ganun. So, doon nakatutok ang camera. So, dito pala siya magagamit ito. Ito nga yun. Itong case niya mismo. Parang back case niya. Kasi pag kinabit mo siya, tingnan mo. 'Di ba? Ito yung nakamount na siya sa bike mo. Ito yung handle. Kakabit mo siyang ganyan. Ano, susuot mo siya sa butas. Tapos ilalagay mo yung tornilyong lock niya dito. Nakaganyan ang forma niya. Oh. Hindi ko na siya higpitan ng ikot pero nakaganyan ang forma niya. Subukan natin higpitan pa. Kasi baka malustred. Huwag na. Tama lang para mapakita ko. Nakaganyan ang forma niya. So, pag tinanggal mo sa waterproof case tong ano, subukan natin tanggalin sa waterproof case. Paano ba to? May ano siya. May araw siya na tutulak mo siya. Tutangin na. Ito mahirap sa ano mga, alam niyo guys, yung mga mumurahin. Mahirap yung mga locking mechanism nila eh. Hindi parang ano, basta, alam mo yun, basta ma-manufacture lang, walang sapat na ano, hindi na pag-aralan ng maigi yung ano, matigas. Di bali na nga. Matigas, nahihirapan ako. Basta pag nakakabit siya sa bike, nakaganyan siya. Ayan. Susuot mo yung camera dito sa case niya. Nakaganyan siya, nakaharap na siya. Ayan, nandito yung manibela. Ganyan. Tapos, ito, pag inikot mo siya, nilalock mo siya. Ayan. Nakaganyan siya. Ito yung manibela. Ayan, nakaharap ng camera dun sa direction na gusto mong front direction mo. Yun. So, ito pala yung ano, guys. Pasahin lang natin saglit ha. Ito, specifications. Tama nga ako, di ako nagkamali 2.0 inch display. Tapos, ang maximum niya is 20 sa ano ata to eh. Sa camera, sa ano, sa photo. 20 megapixels maximum niya, tapos may option siyang gawin mo 16, 12, 8 and 5. Tapos sa video recording naman niya, meron siyang 4K resolution at 30 frames per seconds. Tapos 2.7K 30 fps 1080p yun. Baka ito gamitin ko pagka ginamit ko siya. 1080p lang tayo. 1080p at 60 fps siya, or may option ka rin na gawin mong 30 fps pero doon tayo sa 60.
ano natin yung combination niya kung anong magandang recording. Susubok ako ng mga maikling clips lang kahit dito sa labas ng bahay lang. Mag-bike ako, testingin natin. Tapos 720p at 120 fps or 60 fps, maganda 720p. Pwede na 720p. Tapos may may wifi nga siya, wifi connectivity. I'm not sure guys kasi ito di pa ako napanood ng may mga nagre-review nito, mga Canadian, may mga American o ibang lahi, siguro may mga Indian. Nagre-review nito, di ko pa na siya napanood, no. Siguro panoorin ko sa ibang review nila. Kasi may nakalagay na wifi, mayroon siyang wifi. Which is meron talaga dito, nakalagay din ng wifi. Yan, wifi 4K. I'm not sure kung yung wifi niya, possible ba siya pagka kinunik mo sa Android na phone natin, kung meron ba siyang app, halimbawa, kung pag connected siya sa wifi, parang hotspot, let's say hotspot, kung pwede ka bang mag-direct live video sa Facebook? Diba? Malalaman natin ito sa mga susunod na araw kasi pag nagamit ko na siya, bibigyan ko kayo ng review kung tungkol dito, no? Tapos ito nga, waterproof case, nakakabit na nga siya dyan. Pag bumili mo brand new, naka-pre-installed na siya, no? Waterproof case. Resistant up to 30 meters. Malalim na rin din ang kaya niyang anuin kasi di ka naman siguro mag-ano nito. Kung professional ka, scuba diving, hindi ka gagamit ito. Doon ka sa mga GoPro, yung mga mamahalin, Insta360, kung ano man yung ibang ano dyan. Pero pagka ano lang, biking lang mga tight budget meal to, pwede na. So, di na tayo mag-expect ng napakalalim. Pwede na to, halimbawa, naligo ka sa pool. Ganyan. Bibidyo mo lumalangoy sa ilalim, di ba? So, may sisid ka sa pool. Mga ano lang, ligo ka sa ilog. Mamboso ka, joke. Tapos, meron siyang 140 degrees wide angle lens. 140 lang siya. So, medyo maganda na rin siya kasi wide angle rin siya. Maraming sakop na makukunan pagka nag-video ka. Di ko lang alam nito kung performance niya. Lalong-lalo, bala ko siya ikabit nga sa helmet. Kung masyado ba siyang, alam mo yun, hindi siya steady pag nag-video siya. Sabagay, kung mountain biking, talagang ganun kasi, di ba, alam nyo naman yung mga trail, wag lang sa mga lundagan. Pero, tingnan natin kung ano. Ayun nga, 32 gig included, micro flash card. So, meron siyang recording time na 45 minutes at 1080p. 45 minutes kung 1080p ang gagamitin mo. So, pwede na. Ang battery nito, di ko lang alam kung walang nakalagay na specifications ng battery niya eh. Kung ilang milliamps ang battery niya eh. Walang detalye eh. Wala. So, I guess, ito na muna sa araw na ito guys, no? Salamat sa mga nanood, no? At sa mga patuloy na sumusuporta sa channel ko. At syempre, sa mga bago lang nakapanood ng mga vlog ko, sa video ko, lalong-lalo sa video na to, please naman, huwag niyo kalimutan i-hit ang like button dyan, subscribe, and share niyo yung video kung maaari para suportahan ng channel natin na lumago, no? And shoutout ulit sa mga tropang vapers dyan, sa pamilya ko, sa asawa ko si Juliet, anak ko si Honey Nicole, saka si Kayla, sa nanay ko, mothers, Julieta, at sa lahat, mga kapatid. Sa mga katrabaho ko dito, sa Maple Leaf, no? Shoutout sa mga nagpapa-shoutout. At so, see you again sa next vlog. And muli, please like and share and subscribe. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga pre, mga mare. Diba? Thank you. Bye-bye.